I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout po sa inyo mga kababayan, especially the Marcos Loyalists and supporters. Nakikita nyo ito guys, ito po yung post ni PCG Tariela. Nako, may panibagong kalukuhan na naman itong mga China vessel dyan sa guys sa Baho de Masinloc. Nako, kawawa yung mga mangingisda natin, grabe talaga kahit kailan. Pero alam nyo katatapos lang ng usapin ng Pilipinas at ang China itong nakaraang araw lang dyan po sa Beijing. Pero tingnan nyo mga pero walang guys walang nangyayari sa pag-uusap para lang maayos itong problema dyan sa Western Philippine Sea. Kahit kailan talaga itong bansa na ito, ewan ko ba, ang utak nito guys puro puro mga bulati. Anong sinabi po guys ni PCG Tariela? But siyempre panoorin nyo yung balita ng GMN News mga kababayan, 24 oras courtesy po nila yan. Basahin po natin. Sabi po dito regarding the circulating videos depicting the harassment of Filipino fishermen by the China Coast Guard in the Baho de Masinloc, the PCG have successfully identified the origin of the video and have taken steps to gather sworn statement from the individuals involved. Mr. Jack Tabat from Zambales has admitted that the video came from their boat. FB legendary Joe, according to his statement on January 12, the 2024 Filipino fishermen who were collecting seashell near the south entrance of Baho de Masinloc experienced harassment from the China Coast Guard. The fishermen were instructed to return the shells they had gathered to the sea. Biro nyo, mga kababayan, gusto nila pinabalik yung mga nahuli. Actually guys, kinuha yung mga huli nga nila Walang talagang mga modo talaga, walang mga disiplina sa totoo lang. Walang patawad. Biro nyo yun. At yan ang maganda sa mga fisherman, dapat lagi kayo may dalang cellphone. Pag kayo hinaras, videohin nyo, i-upload nyo kaagad para malaman ng sa buong mundo. Itong kawalang hiya ng mga mga bansa na yan. Mr. Tabat reported that were 5 Chinese Coast Guard personnel on board a rubber boat who approached the Filipino fishermen. 4 of them disembarked and chased after the fisherman. He also documented 1 Chinese Coast Guard personnel grabbing the fishing boat and preventing it from departing unless the fishermen threw back their gathered seashell in the sea. Biro nyo yun? Bumaba yung isa para lang pigilin at hinawak yung boat ng mga mangingisda. O pakawalan lang daw sila pag ibinalik daw nila yung mga huli nila, yung mga seashell. Grabe talaga mga kababayan. Pero pag ito sinakta ng isa sa mga Chinese, itong mga ngiwisda, sabi ko sa inyo malaking kaguluhan yan. Yan, fight back talagang gagawin nila. Lalaban yan. Ewan ko na lang mga besa. Sana po wag naman. Pero believe ka sa mga mangingisda natin, mahaba pasensya. Currently the PCG is waiting the arrival of the fishing vessel which was subjected to the China Coast Guard's harassment. That PCG intend to gather testimonies from this fisherman as well. Ito guys galing sa page ni Tariela ng PCG, no? Ito po yan, yan, pinost niya yan, pareho lang naman po yung binasa natin, yung pinost niya, ayan, Kaya sabi ko nga, kawawa talaga itong mga ngisda, guys. Panghanap buhay lang po nila. Sana po mabagyan talaga ng solusyon at tumigil na itong mga Chinese vessel, no? But ganun pa man, guys, ipepre po natin na para naman mahinto na yan. Pero ganun pa man, guys, ang ating Pangulong gumagawa lang talaga ng paraan. Hindi naman po tayo pwede makipaggera. Alam nyo naman po ang sitwasyon natin, ayaw natin ng gulo. At ayaw natin lugmok tayo sa ekonomiya pag nag-create tayo ng kaguluhan. Kaya saludo tayo sa mga mangingisda na ito kasi hindi nila pinatulan. Alam nyo ba, binigay na lang daw nila ang kanilang huli para walang gulo. Kawawa naman mga kababayan. So yun guys, panoorin nyo po ang balita po ng GMN News 24 oras. Ito na. Ano po ang stand nyo dito mga bes? Mga pangulam, pag-fire ito.
Kuha ito ng grupo ng kapitan ng bangkang Braille sa Bahura sa may Bajo de Masinloco Scarborough Shoal sa Zambales noong January 12. Low tide kaya masaya sila nakapangunguha ng mga isda at mga shell na uulamin habang nangingisda sila sa laot. Pero binabaan sila ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard galing sa isang barkong naroon. Pero guys, iharang na sila guys. Inarang na ng China yung mga nanguha ng pag-ulam. May mga dalang pamalo pa. Kwento ng kapitan ng bangka na si Jolie, itinataboy daw sila at pinababalik ang mga nahuling isda. Sa apat po na bumaba, 3 yung may hawak na stick. Yun po ang inabantayan namin, sir. Baka bigla kami paluin. Napansin nung Chinese na may cellphone sa dibdib niya. Gustong kunin. Sabi ko, yung cellphone mo, dalhin mo na sa service boat. Ihulog mo na doon po. May cover naman kaya yan. O itakas mo na. Baka pag nakuha nila yan, hindi na ibabalik sa iyo. Sinubukan rin daw palubugin ng isa nilang bangka kung saan naipuslid nila ang isang banyerang isda. Bukod na umagawan. Kinumpronta daw niya ang mga Chinese Coast Guard. Sabi ko, this is Philippine territory. Sabi ko, go away. Sabi ko sa Chinese, hindi na umibig. Kasi bakot lang, sir. Kung hindi lang masama, patulan yung mga yun eh. Napatulan namin eh. Iniisip na namin, sir. Isip, pinatulan namin yun. Malaking gulong. Ibinalik na lamang daw Galing sila naman. ang huling isda Saludo para ako dito wala sa ng mangingisda Pero nito. kahit na makasampa na sila sa kanilang bangka, ay inikutan pa rin sila ng Chinese Coast Guard. Natin yung ano eh. Scarborough eh. Tapos sila, kahit na ultimo manguha ka na lang ng pangulam, nagagalit sila. Yun lang sana. O pangulam lang naman namin, sir eh. At maaari sana naman, sir, magandang mabawi yun eh. Kung mabalik sa atin, sir, yung karapatan sa Scarborough. Kasi nga yung karapatan doon, sir, nasa mga Chinese na eh. Sila na nagbabantay doon eh. Isinimite na nila sa Philippine Coast Guard ang affidavit tungkol sa nangyaring pangharas ng China. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, malinaw na nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc sa Zambales. At base sa 2016 arbitral ruling, itinuturing itong tradisyonal na fishing ground. Kaya dapat walang pinagbabawalan na mangisda roon. Tama. This is illegal. To ask them to return itong mga huli nila and to be driven away is obviously a violation of the Kasama rin sa grupo ng mga tinaboy na mangingisda si Jack Tabat. Nakuhanan din niya ng video ang habulan ng Chinese Coast Guard at mga mangingisdang Pilipino. Halos parang nakasakitan nata sila. Bumaba na po ako noon. Binidyohan ko na po yun. Kasi meron silang parang hawak na electric pot ba yun o pang ano lang ata nila eh, pang pukata nila. Tumatak daw sa puso ni Jack ang Scarborough dahil dito namatay ang kanyang ama na isa ring mangingisda. At dito na rin siya kumukuha ng kanyang kabuhayan para suportahan ang mga anak at ina. Nito muntik daw silang tumao nang paulit-ulit daw banggain ng rubber boat ng Chinese Coast Guard ang bangka nila. Taong 2022, na water cannon sila ng Chinese Coast Guard habang nangingisda sa Scarborough. Bakit ganun nangyayari dyan? Sabi nila, okay na. Pagdating naman doon, rin. Pero yung iba kasi, nag-ano na rin eh, na talagang kulang na lang, manakit sila eh. Kulang na lang, palubugin yung service boat mo. Panawagan ni Jack sa gobyerno, sana man lang daw ay may magbantay din sa kanila para hindi naman daw sila basta-basta na itataboy sa sarili nating teritoryo. Narinig nyo yun mga kababayan na yung kawalang modo na naman at hiya itong mga Chinese vessel. 'Di ba? So kitang-kita nyo yun mga bes. Pangaharas nila sa mga mangingisda. Di ba kawawa sila? Pero alam mo kung isa sa kanila masaktan, baka lalaban itong mga mangingisda guys eh. Pero believe ka dito kay kay kabayan. Sabi niya gusto nilang manakit pero inisip niya baka gugulo lang eh. Ang ganda ng niya At least guys, alam niya ang maaaring kahinatnan pag talagang rumisbak sila. Pero yung pagka-humble nila talaga namang believe ka talaga sa mga Pilipino. Ang haba talaga ng pasensya sa totoo lang. So I hope magtulong-tulong tayo mag-pray na sana po wala nang pangharas ang ginagawa nila. Samantalang katatapos lang ng pag-uusap ng Pilipinas at saka ang China no itong nakaraang mga araw. Pero ito na naman ang pinagagawa nila, panghaharas naman. I think
ito guys, parang ito ba'y alam ba ng ng presidente nila yung nangyayari diyan, o yung mga naka-assign lang diyan na may kagagawan niyan, no? Hindi natin alam eh. So yan guys, so dahil diyan, sabi po dito, Navy ready to support PCG patrols in Western Philippine Sea. Kasi dapat guys, no, dapat always yan, araw-araw may nagpapatrol din sa atin diyan sa nasasakupan natin. So maganda ito, no, sabi dito ng One News. January 23, basahin ko. The Armed Forces of the Philippines has reassured that the Philippine Coast Guard, PCG, that the military, primarily through the Philippines Navy, is ready to provide more support and patrol operation being carried out in the Western Philippine Sea. Mahaba ito guys, oh. So ito lang ating babasahin. Tingnan nyo yan, oh. Ayan, sabi ng One News. Nako, talaga naman ito guys, kawawa talaga itong mga mangingisda natin, sa totoo lang. Naghahanap buhay lang talaga sila. Grabe itong mga gahaman na ito. Biro mo, kinuha pa yung isang balyenang, isang banderang yung isang palangga ng malaki yung nahuli nila. Pinamigay na lang daw sila para walang gulo, mga kababayan. Biro nyo yun? Oh, tapos may dalang pamalo pa yung isa. Ay, wag silang mga kababayan, wag silang magtangka na isa sa mga mangingisda ay masaktan. Ay, sabi ko siya, talagang babaha ang kulay pula diyan. Ay, nako, lalaban nga yan. Hanggat hindi sila nasaktan, okay lang sa kanila. Sabi nga ni Kuya, gusto nila manakit pero iniisip pa yung baka lalaki ang gulo. So maganda yung kanyang guys, sa kaisipan. So dahil dyan mga kababayan, sana mag-pray po tayo, no? Sana wala nang kaguluhan. Tuloy-tuloy po ang kapayapaan dyan sa Western Philippine Sea. Gahaman talaga ito kahit kailan. So anyway guys, ano po ang stand nyo dito? Thank you for watching. Maraming salamat po sa inyo. See you again on my next upload videos. Bye and baboos!